replenishes, and refuels what's lost in sweat. For better performance, nothing beats Gatorade. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Agno Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM. Radio Bandido at sa bayang napapanood sa 8 TV. Cabling Channel 7. Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong mga karamay sa paglilingkod. Angelo Almonte at Tates Gana. Ito ang serbisyo publiko. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Agno Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM. Radio Bandido at sa bayang napapanood sa 8 TV. Cabling Channel 7. Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Okay. Andito na. Of course, ang ating maraming salamat sa ating kasangga. Oo nga, salamat kay kasamang Ray, no? Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga tagapakinig natin. It's a cloudy morning. Yes. Pero maganda yan. Gusto ko yung weather na yan. Bad weather. Oh! Bad weather. Maraming salamat. Gusto ko yan kasi hindi siya mainit. No? In fact, mahangin. Mahangin sa labas. Ito yung serbisyong pampubliko, nakikisama sa bad weather sa labas. At tayo'y nakikiramdam sa mga nagaganap sa labas. At tayo'y welcome na welcome para sa serbisyong pampubliko dito sa DZRJ 810 kHz. Ito po yung ating home broadcast station. Yes. At tayo ngayon ay meron yata tayo. May mga nag-text kahapon, humihingi ng tulong. Uy, buena mano yun. Buena mano. Oo. So, yan ngayon ang ating tutugunan para makatulong tayo na masagot ang kanilang mga katanungan. Tingnan lang natin kung ready na ang may phone patch shop tayo. In the meantime, naipit ka sa traffic, Medyo, partner. oo. Napadaan ako sa isang lugar. May ginagawa. Tapos, O, ganun naman eh. So, pasalamat tayo kay partner Ray. of course, yung kasangga natin maraming salamat. ay maraming salamat. Yan naman ang ating ethics dito sa broadcast. Sometimes, you do not abandon if you are not The post. properly relieved. Yes. Pero maraming salamat. Very professional, very iconic na talaga yun. Oo, syempre. Walang taong hindi nakakakilala kay Ray Langit. Of course. Oo. Yan ay siguro mga kuya, tatay, kilala yan. Kilalang Pre-martial law. Pre-martial law. Did you know na kasama siya sa network nung una, yung number 1 network? At siya ay isang pioneering sa isang premium news gathering team. I'm sure. Anong network yun? Pwede ba natin banggitin yun? Of Or course, yung naipasara ng martial law at binalik noong 1986, Wow. Radyo Patrol. Radyo Patrol. Of course, oo. Oo. Merong caller. Kaagad sa ating public service. Let's get it on. Maraming salamat. Caller from... sa labas ng himpilan pala ito. Si Ginoong Romy Coloma. May tulog na problema kaugnay ng kanyang
nakaharap na ano? Problema. Magandang umaga, Romy. Medyo, okay. Gagawin po natin yung pinakamagandang phone patch para ma-appreciate ng ating mga tagapakinig yung usapan, talakayan at ang ating ginagawang reaching out for public service dito sa ating serbisyong pampubliko. At ang ating pag-bridge, no? Pagtutulay sa ating mga listeners, sa ating kababayan at sa mga government agencies. Yan talaga yung ating adhikain dito ang pinupush natin direksyon para sa ating mga kapatid dyan sa labas na may mga hinaing. Ating wini-welcome lahat yung kanilang problema. Okay, kagapin na natin si Romy. Romy Coloma. Magandang umaga, Romy. Romy? Yes, sir. Yes, go ahead. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. Good morning. good morning. Ano yung idudulog mong problema? Yung ano po yung po bossing check na nagkakalaga 69,000. Opo. Ayun nga po, gusto ko lang po mapadali yung pag-ulit sa tao. Ayun, palito yung alaga 69,000. So, yun po hindi pipilit ang otoridad para hanapin yung tao dahil mali sa alagay lang po para sa kanila yun. Mhm. Ayun po. By the way, Romy, Kung sino pong tao pupulong tumulong sa akin para mas madali yung pag-ulo sa taong naloko sa akin. kasama natin ngayon at magbibigay ng serbisyong legal si Attorney Peter Castillo II. Siya yung nag-a-anchor dito sa DCRJ sa Payong Legal. Magandang umaga, Attorney Castillo. Gandang umaga po. Good morning. May phone-in problem itong si Romy Coloma. At gusto niyang itulog, humihingi ng legal opinion sa problema niya. Okay. Romy, andyan si Attorney Castillo. Po. Go ahead. Romy? Yes po. Sige, sabihin mo yung kinakalat ng problema. Medyo may... Ayun nga po, yung problema ko nga po, yung sa bossing check. Yung hindi po sa akin. Romy. Sa nga po. Romy, sandali. Romy. Hindi ko rin po. Romy, pakihina mo yung monitor mo. Yung radyo nag-feedback. Feedback ko. Sa telepono ka nalang makinig. Medyo advance dito sa telepono, sa sinasabi niyo rito ay sa monitor. Yeah, go ahead, Attorney Peter. Ayan. Okay. Sige po. Sige, Romy, go ahead na. Yes, Tommy. Ayun nga po, gusto nga lang po mapadali yung pag-uli po sa taong nag-isip po sa akin ng cheque na nag-bounce po. Okay. Tingin ko po, parang napatagalan po, gusto ko lang po mapadali dahil po talagang yung pang-araw-araw namin kabuhayan. Hirap na hirap po kami. Okay, Romy, hindi nga po hindi, kikilos ang otoridad para hanapin tao. Kaya po ako dumulog sa inyo, gusto lang po nabigay ako ng tamang may ahensya na tutulong sa akin o otoridad para mapadali ang pag-ulo sa tao. Attorney Okay, Castillo. Romy, sino ba? Kilala mo? Po. Yes, sir. Hello? Yeah, go ahead, Attorney. Yes, Romy, kilala mo ba itong tao ito? Sinang check sa'yo? Opo. Kilala ko po. Minsan po namin kasi dinala lang po dito yan sa bahay sa amin dati po namin customer. Hindi, ang kaya ko tinanong, alam mo ba yung last phone address niya?
kumpanya na pinagtrabaho ko dati. Romy? Hello? Go ahead, Attorney Castillo. Romy? Romy. Yes po. Alam mo ba yung last known address niya? Yes po, yes, Sir Angelo. Ano daw yung last known address nung nag-issue sa'yo ng bouncing check? Sa San Juan ho eh. Napuntahan niyo na po. Pinagsahan ko po doon ay nag-return po yung demand letter na dinala ko doon. Hindi, kayo mismo nasa proseso na po may arrest warrant na pong iniso sa akin ng MPC Parañaque. Nakasuhan na. May arrest warrant na. Opo, bali meron na po. Nang dumana po sa proseso, ayun na po, may arrest warrant na pong iniso sa akin. Romy? Dun yata, last June. Romy? Go ahead, Hello? Attorney Castillo. Romy? Romy? Yes, sir? Sige, go ahead, Attorney. Romy, ang tinatanong ko lang kung natukoy nyo kung doon pa nakatira yung address. Romy, tinatanong kung nasilip nyo o napuntahan nyo na andun pa rin sa address na yon. Yung nag-issue sa'yo ng bouncing check. Sir? Nandun pa rin ba sa... Wala po eh. Bali po siya, nag-move out to nung sa pinagdala ko pong demand letter. Ako po mismo lang punta doon sa base niya. Kasi nag-move out po, talagang move out. Okay, kung nag-move out na siya, wala ka ba alam mo sa siya nagtatrabaho? O nag-negosyo? Ang pagkakalam ko po dito ay yung pinaka-testok nila sa akin, asawa niya is parang vice president ng Jollibee na naka-base po sa Singapore. So wala sa Pilipinas. Ayun po. Okay, kasi kung talaga wala sa Pilipinas. Kung wala ka talagang info, pero yung ba yun, pauwi-uwi po dito? Sino pauwi? Yung tao o yung asawa? Nagpupunta lang po sa Singapore. Sino yung pauwi? Yung tao, yung akusado o asawa niya? Sir? Yung asawa, yung babae. Yung babae, oo. Pauwi-uwi, oo. Hindi, yung akusado, kailangan kasi yung babae, ayun ang mutang sa akin. Yeah, yung ang kailangan matrace yung whereabouts ng akusado mismo. Wala ka ng ibang information. Sir? Hindi mo na alam yung address ng akusado. Wala na po eh. Wala na. Okay. Pwede kang ngayon na tumungo sa NBI para sila makakatulong sa'yo para ang pero pa sa tao. Kasi may mga pamamaraan yan eh. Meron silang, ayokong sabihin dito, pero NBI, kaya nila magtukoy, depende sa transaction depende sa kung ano yung mga ginagawa niya. So, pwede kang humingi ng tulong sa NBI na kung ganyan. Ganun po ba? Oo. Pero siyempre, may mga hingin din sila muna mga lead. Siyempre, pangalan, address. Ratin po kung pwede po ba akong may bigay po kayong tao doon na pwede po lapitan. Doon ito, ang NBI ay meron naman doon litrato. Meron pong litrato to. Kung po pwede yung banggitin yung kumpanya na meron. Lahat ng pwedeng litrato na sabi ko rin, bawal silang ibigay yung litrato kasi restricted po sa kanila sa security department po. Hindi, Ronnie, ganito. Pagpunta mo sa NBI, hello? Go ahead. Pagpunta mo sa NBI, na meron naman silang doon, yung help desk o yung public assistance, sabihin mo yung iyong concern, no? Tapos ituturo ka sa tamang office doon na pwedeng umalalay sa iyo to determine yung whereabouts ng taong yan. Dalhin mo rin siyempre yung records ng kaso, yung
complete affidavit mo, yung resolution ng prosecutor's office. Yung warrant, no? Oo, lahat. Pwede mo doon para maalalayan ka nila kung paano matitrace yung whereabouts ng tao. Ito, just a sample, Romy, ano? Kung sakali meron mga credit card transactions yan, so matutukoy nila kung saan madalas pupunta yung tao, then maaktuhan nila na kung madalas pupunta rin yung tao. Pero si NBI yung may capability nun kasi meron silang investigative power. Kaya yun na lang mga suggest kung mapuntahan mo. Pwede rin sa PNP-CIDG, no? Sa Krame, yung Criminal Investigation Detection Group yata ang nakita na niya. Isa rin yung sangay na pwede tumulong sa'yo for investigation para matukoy yung whereabouts ng taong yan kung nagtatago. Maganda yung lead mo na meron siyang asawa, na merong opisina. Oo, pwedeng maging ano rin yan, merong starting point nila yan. Kasi syempre kahit paano, nakikita naman yung mag-asawa yan, di ba? Oo, tama. So yun, pwede nilang pagsimulan yan. Ititiktikan nila yan at isusurveillan sila para matulungan kanila. Romy, narinig mo ha, Romy? Romy? Hello, nawala na? Hello? Wala ba? Nawala na si Romy? Mm-hmm. Okay, makinig ka sa radyo, Romy. Attorney, sabi ulit. Paano ba yung proseso? Yeah, essentially, Angelo, yun nga, it's either NBI or PNP-CIDG ang pwede nang tumuhin para maalalayan siya kung paano matukoy yung whereabouts ng tao. They have means to determine that. Yung isang example na sinabi ko, pwedeng sa credit card transactions, no, matukoy nila na madalas gumamit ito sa establishment na ito. So, at least meron silang lead, no, kung doon maaaring mapunta yun. Or katulad ng meron siyang asawa na alam naman pala kung saan nagtatrabaho or pwede sila siguro pumunta sa immigration to get yung travel details ng babae. Just to say, para lang matrace kung saan umuwi yung babae. So that's another means, ano? Ayoko lang second guess na tayo pangunahan yung mga government agencies natin. Pero they have the means to do it. So yun yung maaaring makaalala kay Romy to track down the whereabouts ng tao at ma-arrest ko so that he can face the charges. Yung main agency natin ay tinutukoy natin NBI mas NBI and PNP-CIDG. Both of them ay capable of doing that, no? Okay. So, yun, maganda yung paglalagyan nila ng dragnet kung sakali. Isa lang siguro ito reality check, ano? How much is the amount nung cheque? Kasi 69,000 daw, attorney, 69. 69,000. So kasi minsan yung deterrent yan yung masyadong maliit yung amount para pursigihin, baka yun yung, pero siguro naman with the new administration, ano, kahit maliit na amount yung NBI yan. Oo. Attorney, maraming salamat sa tulong ninyo, pero sasamantalahin ko na po, magtanong din. Ito pong topic na to, I'm sure 100 million Filipinos ang interesado dito sa topic na to because somehow, kahit sino sa atin ay may experience na ganyan, ano po ba ang sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang unang step na kailangan gawin ng isang tao na nagkaroon ng ganyang experience, may checking ibinayad sa kanya tapos tumalbog? Ano po ang unang hakbang na dapat gawin? Well, una sa lahat, dapat meron tayong demand letter or yung technically we call a notice of dishonor. Kasi yan pong bouncing checks law, nag-ooperate yan sa premise na walang laman o na may alam yung nag-issue ng check na walang laman yung kanyang bangko. And sabi sa batas, kailangan may notice of dishonor para magkaroon ng presumption na alam niya na walang laman yung kanyang pondo. So, mahirap kasi hulaan yung kung alam niya o hindi. But the law says na may presumption kung pinadalhan mo ng notice of dishonor, demand letter, na tumalbog ang kanyang check, at hindi niya ito pinondahan within 5 days. So, it always starts with that letter or notice of dishonor. Notice of dishonor meaning, hoy, ikaw, Procopio, tumalbog yung check mo dahil drawn against the sufficient funds or closed account, no?
Okay. So that's the very first. Kasi yung iba nagkakamali, pagkatalbog, hindi na nila pinapadalhan ng demand letter. Tandaan ho natin, ang bouncing checks ho, meron ho yung prescriptive period na 4 years. 4 years. 4 taon lang. Oo, 4 taon para yung makasuhan yung tao. Otherwise, hindi nyo na siya pwedeng kasuhan ng bouncing check. Okay. So, attorney, kailangan pala, alam mo ang tinitirhan ng taong to. Yes. So, siguro, bago kayo magpapang or magbenta, tapos PDC, alam niyo ho yung kung sino yung taong at saka kung saan yung address niya. Oo. Kasi otherwise, baka katulad ng nangyari kay Ron, hindi mo na nakawa ka nga ng warrant of arrest pero tao or mag-move out. Nawala na. Pwede po bang habang, teka muna, ang second tanong ko. So, napadala niyo po ng demand letter pero hindi nagbayad within 5 days. So, ang next Okay. move po, Kung hindi nagbayad within 5 days, pwede na siyang kasuhan ng violation ng bouncing checks law. So, that means, magkakaso na kayo sa Office of the City Prosecutor o Provincial Prosecutor kung saan niya in-issue yung check so kailangan na po kumuha na abogado, no, by this time. Well, really, hindi naman requirement yun kasi kung marunong naman kayong gumawa ng complaint affidavit or probably makapaghingi kayo ng ayuda sa kilala ng abogado o sa PAO, pwede pang hindi. Magkakaroon kayo ng need ng abogado once sinampan nyo na sa hukuman niya. Which is hindi rin naman kasi pag nasampan na sa hukuman niya, automatically ang abogado ninyo ay yung public prosecutor, yung fiscal. Ay, opo. Kung hindi nyo naman kailangan or hindi nyo kaya kumuha ng private lawyer na magpo-prosecute, automatically ho, yung public prosecutor ang abogado ninyo bilang complainant. Opo. Attorney, ang ebidensya lang ba na kailangan ay yung cheque na natatakan na talbog siya? And the notice of dishonor na duly received noong tao. Kasi meron ho tayong case ngayon na ang kataas-taas ng hukuman nagsabi na kailangan meron kayong proof of receipt noong notice of dishonor o yung demand letter. At kailangan po yung mismong tao. Yung cheque at saka yung demand letter. Kailangan po yung mismong taong idinidemanda ninyo ang nakareceive? Yan ho, masakit po sa kasong yan. Yan yung petty king versus people na kaso na you need to have proof na yung mismo tao nakatanggap. Hindi ho pwede yung kasambahay, Hindi po. anak. Yun na masakit po sa kasong yan. Oh. So, it's case law, so it forms part of the law. So, attorney, ibig sabihin, itong si Romy, na-receive ng taong dinidemanda niya yung demand letter niya, kaya nakarating na sa warrant. Yes, I would suppose, kasi hindi lulusot yan sa fiscal level pa lang, sa preliminary investigation for determination of probable cause, kung yung fiscal, nakita na niya na hindi personally received ng tao. So, malamang nga ho na na-receive niya yung demand letter nung time na pinadala ni Romy ito, kaso nag-move out ito without informing him kung saan siya lumipat, after na nung na-serve yung demand letter. Oh. So yung prosesong requirement ng batas ay na-comply na ni Romy. Maaari. I cannot say for sure, pero most probably, kasi lalo na ho sa experience ko ngayon ng mga public prosecutor, sa preliminary investigation level pa lang, tinitingnan nila kung personally received, tapos dinidismiss na kagad nila pag hindi personally received. So the mere Napaka-vital fact pala. na may warrant of arrest siya, na-hurdle na niya yan. Ang galing din ni Romy na napag-aralan niya lahat yung mga moves, no? Alam nyo, kahit siguro mas mababa pa sa 69,000 yung halaga nung hinahabol ni Romy, pinagpaguran niya yan. I thought definitely, Oo, kung meron siyang mga anak, pera ng mga anak niya yan eh. Sana mapagtibay, no, mapalawak, ma-review yung mga batas na yan na magiging mas mahirap para sa isang taong nanloloko ng kapwa na gawin yan para magkaroon din ng leksyon. Di po ba, attorney? Yeah. Siguro dagdag ko na rin, while we're in the topic of bouncing checks, maybe a caution to the people who are expecting penalties based on bouncing checks. Kasi po, ang bouncing checks po ay meron pong provision sa bouncing checks law na fine or imprisonment or both. Now, ano yung reasoning ko nito? Sabi po ng Supreme Court, kung first-time offender po yung nag-issue ng cheque at tumulbog, makonvict man siya, the judges are admonished or sort of
advice na i-fine mo na lang instead of i-imprison mo. Kasi the law allows naman fine or imprisonment or both. So, instead of imprisoning him at once, i-fine mo na muna. So, meaning, pwedeng hindi makulong yung tao, even if convicted. Paano po yung First-time fine? offender. Kasi, Yung fine ho, that's double the amount of the check. So, let's say 69,000 yung check ni Romy, against na akusado, pag na-convict siya, at sinabi ng judge na, okay, first-time offender ka naman hindi ka pa nako-convict ng bouncing checks, double the amount yung fine. So that's about 100, ano ba? 138,000. 38,000. Yung attorney, 138, pupunta po sa sa hukuman sa Estado. Yung kay Romy, yun lang pong 69,000 plus yung attorney's fees, cost of suit, and interest. opo. Pag sinabi pong magbayad ka ng doble doon sa tao, gaano katagal po yun? At paano makakasiguro? Yung doble is fine, that goes to the state. Okay. Yung kay Romy is the 69,000 plus interest, plus attorney's fees and cost of suit. Ayun, so bukod pa pala, no? Yes, Naging triple. Pero gaano katagal po yun? Paano tayo makakasiguro magko-comply itong tao na to? Kung halimbawa, Okay, yun lang ang hindi natin matiyak kasi ang bouncing checks po ay dililite sa MTC level. Yan yung pinakamababang court natin. If you get convicted, you can appeal to the RTC. And from the RTC to the Court of Appeals, from the Court of Appeals to all the way to the Supreme Court. So, if you're asking me how long would it take, it might take a long time. oh my God. Tingnan mo yan, ha? Yung halagang 69,000, mas malaki pa dyan ang gagastusin niya kapag nagkakaso. Yun ang baka mangyari. Although, sabi ko nga, if they're properly receipted naman and he was able to present that in court as evidence na ito yung mga ginastos ko dahil sa ginawa mo, that could be recoverable from the accused. Yun nga lang, baka tumag all the way to the Supreme Court. Attorney, halimbawa, partner, no? Yes, Tanong ko naman, halimbawa ganyan, hindi ba pwedeng gawin ng court? Parang meron ako alam kaso na yung kotse niya, kukunin ng court, ibabayad dun sa pinag-utangan. May ganun ba? Okay, that's a good question. Along the way, you could ask for what you call a preliminary attachment. Attachment. Now, sa preliminary attachment, ito ho isang provisional remedy. It's an interim measure that allows you to, let's say, the attachment, i-attach pansamantala yung property noong accused as security for satisfaction of any judgment in favor of the complainant. Kasi baka tumakbo, baka mabangkarote, di ba? Or baka i-dispose lahat ng properties in favor of the complainant, mamawalang sa any judgment. So, the complainant or the prosecution can ask for a preliminary attachment such that tumagal man yung kasong yan, at least may security ka na ito, may nabata kami na hindi pa man nakukuha ng complainant, but at least naka-safety na kumbaga. Oo nga. Kung sakali mang wala ka makuha sa dulo, at least ito naka-safety. Yun. So that's one of the provisional remedies allowed for that kind of case. Okay, may isa pang phone-in inquiry, attorney. Stay on the line. Ito po yung inquiry about SSS lump sum. Andito sa linya si Alan Datol. Alan? At ito po si Alan. Alan, Hello po, sir. Ma'am, good morning. good Sige. morning. Okay. Diretso mo yung problema. Sa lamsam kasi ng father ko, sir. Okay. Sige, diretso lang. Ano po sa saan yun? Ino po namin doon sa probinsya, so dati nilakad ng kapatid ko. Dahil po nilalong sa kanya, tapos taga-SS, baka daw nakling ng, baka daw na anak yung father ko sa labas, baka daw nakling, tapos inano po ito sa minong case. Inanakan po kami ng lahat ng mga kapatid ng birth certificate po. So, Okay. tapos yung mga kapatid po, kasi wala po yung mga birth certificate. Puro mga kuwan po dati. Sa kuwan lang, sumas ng record sa NSO, mahirap dito maglakad, malaking gastos. Mm-hmm. Kaya yung pwede po kami na may mga NSO nga mga kapatid, pwede po kami lang makaklaim sa lamsam na father ko po. Itong lump sum na to, death benefit ito.
Hello? Sir? Namatay yung tatay niyo, di ba? Namatay ba yung father niyo? Alan, namatay ba yung father ninyo? Matagal na po, sir. Matagal na. So kaya nga, ito yung... Lalo, ano pa po, 2004 tata. So, ang kiniklaim ninyo... Yung lang sa nila po yung problema niya. Kaya dami, minano yung taga-SSS. Tagal ko nung nilatag yun eh. Oo. Hindi, itong lump sum na tinutukoy natin, ito yung death benefit, di ba? Hello? Alan, death benefit ba yung hinahabol ninyong lump sum sa SSS? Opo, sir. Opo, sir. Oo, kasi kung yung lump sum niya, no retirement, hindi ko manghabol yun, so death benefit. Ngayon, ang tanong mo is kung pwede nyo pang makuha. Yes, attorney, ang Alan. Yes, sir. Oo, gusto niyo pang makuha yung lump sum ng father ninyo. Oo. Opo, sir. Pero kanina may binabanggit ka na baka nakuha na, Nino? Meron ka bang hinala na nakuha na ng iba, Alan, yung lump sum? Yung doon sa probinsya po, yung pinapalot ng kapatid ko, yun ang sabi ko, dami niya tayo din sa ano eh, dami niya nilapitan ito po yung office. Kung sabi ng taga-min office, nabalik po kami kayo galing sa Cebu, kadaling na dyan. Yung pagbalik ko na, pinapasok ko sa loob, so sabi niya, nag-record daw na dyan na lahat galing sa Cebu, dumating na galing sa kanila. Galing sa Cebu, pupunta dyan sa main office. Sabi niya, lahat daw kami mag-produce ng birth certificate ng mga kapatid. Okay. Yung birth certificate po ng mga kapatid ko, puro po ano eh. Yan po kasi wala rin paggastos pagkuha. Mahal din kasi yung ano, yung pakakimali. Kaya pagbago, sinisog na ito ng NSO. Kaya marami din problema yung birth certificate. Kaya hindi kami nagawa ng birth certificate. Ilan yung tayo nagkakapit mayroon. So ang tanong mo, sige pa, hindi masyado makuha. Attorney, ganito, ang pagkakaintindi ko, hindi mag-qualify na ma-authenticate ng NSO yung mga birth certificate ng kapatid niya. May problema sila dahil magastos din daw yung authentication. Okay. Yan ang sinasabi niya. Parang yun ang gusto niyang sabihin dahil nabanggit din niya na may mga problema pa yung kanilang birth certificates. Ibig sabihin, baka may problema pa. At yun ang requirement na kailangan pa ng SSS sa kanila magkakapatid. Yun ang basic requirement. Yan ang problema ko, hindi ko yung kaya sagutin dahil requirement na ng SSS eh. So kung ano yung acceptable sa kanila na alternative given that situation, palagi ko si SSS din ang makakasagot nun. Kasi essentially, ang tinutukoy ni SSS dito, kung sila nga yung tunay na anak noong sila yung mga claimant, ang tunay na anak noong namatay na SSS member. So, straightforward, upfront, ang talagang malinaw na patunay niyan is certified na NSO record na birth certificate. Pero kung hindi tatanggapin ng SSS, siguro mas maganda sa kanila magtanong. Okay. Maraming salamat, Attorney Castillo. Alan, nandiyan ka pa? Alan? Alan, tiga saan kayo, Alan? Nabanggit kanina, Masbate. Kasi pwede rin yan, mga salaysay, patunay na mga nakakakilala sa pamilya, activity of disinterested person. Pero hindi ko alam kung tatanggapin ng SSS yun. Oo. Siguro, kailangan natin sila i-refer sa NSO, no? Maganda, si SSS. SSS muna. Tawagan nyo para malaman kung bakit yung mga sitwasyon. Ano yung pwede lang acceptable alternative na proof na sila yung tunay ng mga anak ng mamatay. Okay. Oo. Thank you, attorney, ha? Si Alan, nawala na yata. Okay. Wala. Napuputol tayo pag uli na. Oo nga. Attorney, maraming salamat sa inyong Thank you. pagbibigay ng mga opinion. Maraming Nako, salamat. alam niyo naman ang topic ng tungkol sa utang. Very interested ang lahat ng tao dyan. Mahaba tayo dyan. So maraming salamat, attorney. Huwag kayong madadala. Tatawagan namin kayo pag nangangailangan kami ng legal na opinion o sagot. Kasama natin dito sa DZRJ si Attorney Peter Castillo II. At palagi natin siyang makakatalakayan kung kaugnay sa mga nangangailangan ng
serbisyong legal dito sa serbisyong Maraming pampubliko. So yung SSS yung priority. Kung nakikinig si Alan Datol dyan, kailangan malaman natin sa SSS kung ano yung po pwedeng certificate ng mga kapatid nyo na papasa sa kanilang requirement. Kasi kung pwede na sa kanila yung kahit walang authentication ng NSO, as per Attorney Castillo, ay sila ay makakasagot. SSS ang makakasagot. Siguro in the future, next episode ng Serbisyong Pampubliko ay imbitahin natin si Corporate Communications Head. Oo, tulungan natin sila sa SSS kasi may sinasabi siya na parang may nakakuha na. So, kailangan din natin malaman kung nandun pa. Otherwise, useless na nakukuha din sila ng requirements, ano? Kung talagang sinasabi na wala na doon at may nag-claim na. Yung mga ganong sitwasyon ay medyo malungkot yun kasi paano naman kung hindi lehitimong heredero yung nakakuha? Tama. Kasi dapat legitimate heir ang nakakakuha ng benepisyo. Pero hinihingan pa sila ng NSO. So, baka naman nandun pa. Actually, maaari. Basic requirement kasi yan eh. Kapag nag-submit ka ng application for another or for any benefit sa SSS, ay bibigyan ka ng checklist eh. Ito ba'y i-comply mo? Ito. Ang narinig ko kay Alan, sumablay yung kanilang requirement nung sinasubmit nila yung birth certificates ng kanyang mga kapatid. Oo. Dahil hindi authenticated ng NSO. Oo. May nabanggit siya, may problema yung birth certificates mismo. Na mga kapatid niya. Oo. Oo. May mga ganong proseso din ang kailangan nating i-take up dito. Talakayan natin dito sa serbisyong pampubliko. Yung kung may problema yung birth certificate, halimbawa, typographical. May typographical error. Yes. O kaya, yung male naging female. May mga nangyaring gano'n eh. Oo. Siguro, ang ating NSO, kailangan nating I-invite, ano? invite. Para may mga makatawag din sa atin ng mga tanong. Ang kapatid ko, nagkaganyan din ang kanyang birth certificate. Siguro nahihilo pa ang mama ko ng mga panahon na yon. Wala atang first name. Yun, malaking bagay yun. Oo. Naayos din niya, kaya lang mahabang proseso talaga. Ngayon, may shortcut na ang administrasyon eh. Talaga? Maganda yun. Maganda yun. Kawawa. Alam nyo, yung mga kasambahay, di babayaran natin ng SSS sila. Kaso walang birth certificate. Ay, hindi Yun na. papasa. Ayun na nga. Kasi nasa checklist yun. Kawawa Kukumply naman. mo talaga yun. Opo. Alright, balitang tanghali na ang susunod Anyway, nagkaroon tayo ng mabungang talakayan at pagtugon sa ilang mga tawag dito sa DZRJ, sa ating serbisyong pampubliko. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtutok dito sa serbisyong pampubliko. Pangalawang edisyon. Second day. Second day. Second Day day, 2. Magkasama tayo. Paalam tayo, Tates. Yes. Maraming salamat sa pakikinig. Sana po makinig kayo araw-araw sa atin. Marami po tayong matututunan. Sisikapin po namin makapag-imbita ng resource person na makakasagot ng lahat ng ating mga tanong. Maraming salamat, partner Angelo. Batiin ko lang ang mama ko. Hi, mama. At ang aking mga anak. Maraming salamat po. Yes, at sa mga susunod na pag on the air, pagdating natin sa ere ay pagbubutihin natin, refine natin lahat yung ating latag dito sa serbisyong pampubliko. Of course, primordial sa ating concern, nakapokus tayo pagbibigay serbisyo publiko sa ating sambayanan. Maraming salamat. Thank you. A Trimedia Pro Incorporated.